Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyo na maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Pakinggan po natin tong interview po ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio ukol po sa nangyayari po sa atin dyan sa West Philippine Sea at kung gaano po kahalaga ang ating Arbitral Award at ang ating alyansa sa United States of America. Bago ang lahat, mag-subscribe po muna sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang video pong ating panonoorin na mula po sa Teleradyo Serbisyo. Simulan na po nating pakinggan at panoorin to. Let's do this. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Sir, ang sabi po ng China recently ay it will crush. Sabi po niya, it will crush yung mga foreign hostile encroachment sa kanilang di umano ay teritoryo. Ano lang po ang reaksyon niyo po dito? Matagal na nilang sinasabi yan, ano? Tinatakot tayo. Tinatakot lahat bansa katulad ng Vietnam, Malaysia, tayo, Indonesia. Pero hindi naman nila magagawa yan. Dahil sa atin, meron tayong Mutual Defense Treaty. So, takot rin sila. Yung PRP Sierra Madre, totally defenseless na yan. Hindi nga nila pwede kunin eh. Pinipigilan tayo mag-resupply. Dahil pag kunin nila yan, pwede ma-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. So, yun ang problema nila. Pag, let's say, they conduct an armed attack, no? They will attack with arms yung BRP Teresa Magbanwa, and they will invoke the treaty. Hindi ayaw nila yan. The last thing that they want is to give the US an excuse to intervene. Dahil hindi pa nila kaya yung US eh. Yun ang real talk. Malaking tinik sa kanila ang US dahil sabi na nga po nito ni Antonio Carpio, hindi nila kaya ang US. Kaya napakahalaga po ng ating alyansa sa US. Kaya para sa atin po, nung matagal na po natin sinasabi, dapat po wag po natin baliwalain ang pagtulong sa atin ng US. Magpasama na po tayo sa ating RORI mission dyan sa West Philippine Sea. Ito na nga po, sinasabi po ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi kaya ng China ang US. Opo. Pero Justice, the fact na meron nga po silang ganitong statement, tapos binangga pa nila talaga yung Teresa Magbanwa, dapat ba tayong mas maging concerned po ngayon sa sitwasyon doon sa West Philippine Sea? Tama yan. We should be more concerned. Dapat yan, ang reaction natin, our response, we will file another case. Sampa natin ang panibagong arbitration case. Yun ang takot nila dahil wala silang panalo sa arbitral tribunal eh. Mali sila eh. So, pag tuwing may arbitral award tayo, yung buong mga all the countries of the world will rally behind that. Katulad ng arbitral award of 2016, yun ang ini-invoke ng mga bansa ngayon. Pag magkaroon ng another arbitral award, i-invoke din yan. So, halos wala nang sumusuporta sa kanila eh. Kahit na Russia, openly, hindi sumusuporta sa kanila. So, napakalaking importansya lang nai-award sa atin na Arbitral Award noong 2016. Sumasaklaw po yan sa lahat. Kumbaga, nagiging batayan po ang Arbitral Award natin ng Pilipinas ng kapayapaan po sa buong West Philippine Sea. Kung wala pong Arbitral Award na inaward sa atin, ay pwede pong sakupin na lahat po ng China ang buong South China Sea. Ganun po yung kasi po hindi naman po talaga totally makakapalag ang mga bansa sa Indo-Pacific o sa particularly sa Southeast Asia kasi mahihina nga po Pero na lang po talaga kung sabay-sabay po tayo na lalaban sa China. Pwede 'yun. Kasi unang-una yung China po ay yung pinakamalaking navy fleet sa buong mundo. Sa numbers, talo po tayo sa numbers talaga. Kaya parang panabla po pala talaga natin ang ating Arbitral Award. Hindi lang po tayo pala ang nakikinabang dyan, pati po ang ibang bansa. Dahil sa Arbitral Award po natin ay napipigilan po talaga ang China na gumawa ng hindi maganda sa lahat po ng bansa sa Southeast Asia.
Opo. Pero since hindi naman po nila parang pinapansin, kumbaga yung arbitral ruling nga noong 2016, kung mag-file po tayo pa rin, may epekto pa rin po ba? Yes. Kasi you can just imagine, pag wala yung arbitral award of 2016, walang lalaban sa kanila sa South China Sea. Kanila na yon. Totally, pag nag-withdraw ang US, saka yung ibang bansa, yung allied forces ng US, walang babangga sa kanila, walang lalaban sa kanila, kaya nila lahat eh. So ang humihinto sa kanila, yung US at saka yung UK, France, lahat yun. Because of that, napaka-importante yung arbitral award. Hindi nila masakop yung buong South China Sea dahil sa arbitral award. Diba? Yun po yung sinasabi ko sa inyo, nang dahil po sa arbitral award po natin, napipigilan po silang sakupin ang buong South China Sea. No, kumbaga hawak po natin ang alas. No, saka syempre po naka-back up po sa atin ang allied nation ang US, ang European Union, ang Australia, lahat po 'yan. Isipin niyo pag nag-back out ang US sa atin at lahat ng mga kaalyado nating bansa, meron pa rin tayong alas, yung arbitral award. No, hindi sila basta-basta pa rin na pwedeng manakop diyan sa South China Sea o sa atin sa West Philippine Sea, kasi po meron po tayong panabla. No, tayo po ang nasa legal, 'di ba? Pero kung wala tayong arbitral award at nag-back out ang lahat ng ating mga kaalyadong malalakas sa bansa, doon na po talaga na pwedeng sakupin na talaga ng China ang buong West Philippine Sea. Napakaganda po ng paliwanag na to, no? Kaya napakaswerte pa po natin at nasa atin ang arbitral award. Dahil yung US at saka yung ibang bansa, UK, France, lalaban. Yes. So, yun. Importante, may arbitral award tayo. Dahil yun ang basihan ng US at other allied forces to stay and to prevent China from getting the entire South China Sea. Opo, matagal na rin, Justice, na pag-uusapan nga po itong pagpa-file ng panibagong arbitral case. Ano po ang, what's keeping the government from doing it, Justice? Kasi ang dami na rin pong mga violent acts na ginawa ng China recently. Well, alam mo sa gobyerno, babagal yung reaction. Pero sinabi na ng spokesperson ng National Maritime Council na yun na, we will go to an international arbitration. No? So palagay ko, yun na slowly pupunta na tayo doon. Kasi ganyan talaga ang gobyerno, mabagal eh. Justice, may sinabi rin po ang Lieutenant General ng Chinese Army na kapag ang Amerika daw po, ang Estados Unidos ay nagpagalaw ng kanilang mga puwersa o maging nasa frontline itong current situation sa West Philippine Sea, ay mauubusan na daw talaga sila ng pasensya. Alam po natin ang Pilipinas at Amerika ay meron pong solid na relasyon. Sa sitwasyong ganito, Justice, would you say or would you recommend na talagang wag din bitiwan ng Pilipinas yung bilateral relations sa Amerika as dagdag shield din dito sa current situation natin at hindi tuluyang maging matapang ang China sa pambubuli sa atin? Yeah. Pag walang mutual defense treaty, wala tayong alliance with the US, tapos ng boxing. Sa kanila na yung South China Sea. Sakop na nila yung West Philippine Sea. Walang lalaban sa kanila eh. Kaya nga ito po yung matagal na po natin sinasabi. Wag po nating baliwalain ang pag-abot ng kamay ng US sa atin. Lahat na po ay inalay na nila sa atin, no? Kumbaga $500 billion suporta hanggang huli, sinasabi ironclad, ganun po ang ng US sa atin Pero tayo po kung naobserbahan niyo po hindi pa rin natin tinatanggap na samahan tayo ng US dyan sa West Philippine Sea. Sana po mapag-isipan na po nila na magpasama po tayo. Kasi nga po kasasabi lang po ni Antonio Carpio, tapos na ang boxing kapag nag-back out ang US, yari na po tayo. At ang iba pa pong kaalyado natin. Kaya po tayo tinutulungan ng US ay malaki po ang lamang po kasi talaga natin. At tayo po ang nasa legal. Tayo po yung inawardan ng arbitral ruling na yung EEZ natin ng 200 nautical miles. Atin po. On papers talaga, tayo po talaga ang nagmamay-ari niya. Kaya po tayo binaback-upan din ng US. Dahil nga po, magkakaalyado rin tayo at tayo po ang nasa tama. Isipin nyo yun, kapag nabwisit po ang US at talagang
nanawa sila sa atin na kakaantay nila, baka mag-back out yan. Paano na tayo? 'Di ba? Kahit sabihin natin meron tayong arbitral award, kung wala tayong backer na US na malalakas na bansa na yan, talagang hindi tayo titigilan ng China dyan sa ating soberanya. Uubusin nila ang barko natin. Isipin yung napakaunti ng barko natin. Babubutas lahat ng barko natin. Wala na tayong ibabantay sa ating EEZ. Tatayuan na nila ng tatayuan yan ng artificial island. Kaya po malaki pong bagay na ang US po, ang ating kaalyado, ay binabakeran tayo o tinutulungan tayo. Kasi meron po tayong Mutual Defense Treaty. Kaya hindi po basta-basta pwedeng gumawa ng kahit anumang matinding karahasan ng China sa atin. Kasi po pag na-invoke ang MDT, doon na po talaga pwedeng pumasok sa eksena ang US. Mapaayaw pa natin o hindi. Kaya nila lahat tayo. China has the largest naval fleet in the world. Sila rin ang pinakamalaking Coast Guard fleet in the world. Sila rin pinakamalaking submarine force in the world. They have the largest standing army in the world. So, pag wala yung US, talo na lahat ng mga bansa dito sa South China Sea. No? Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia. Tapos na ang buksing. Pero nga lang kung hindi rin po tayo pa pwede magsalita rin ng ganon, no? Kasi po, yung mga ibang bansa pwede pong pumalagyan. At kung tayong mga bansa sa Southeast Asia ay magtulong-tulong, lalong-lalo na pong India po, hindi po biro ang lakas po ng India. No, kaya po naaalog din ang China sa lakas ng India ngayon. Kaya imposible pong masasabi natin na kung hindi magtulong-tulong ang mga Southeast Asian country ay matatapos sa unboxing. Kalokohan po 'yon. No? Malaki po ang posibilidad na manalo po ang mga Southeast Asian country laban sa China kung gano'n. Kung tayo lang po talaga against China, tapos na unboxing talaga, 'di ba? Real talk 'yun. Wala po tayo sa kalingkingan, real talk. So, ang sabi ko nga, hindi masakop ng China yung buong South China Sea dahil sa US and the allies of the US, no? Kasama na yung UK, France, kasama na dyan Japan, Australia, Germany, at saka kahit na yung Netherlands, dumadaan din dyan. Isipin nyo, lahat po ng mga nabanggit niya na yan, no? Nakasuporta po sa atin yan, sa ating bansa. Ngayon lang po nangyari yan sa history ng Pilipinas. Kasi po unang-una, no, nakikita po ng mga malalakas sa bansa na yan na tayo po yung nasa tama. Tayo po yung inaargabyado ng China. Kaya dapat po sana, no, wag na po natin baliwalain lahat po ng ibinuhos na suporta at tulong ng mga malalaking bansa na yan. Particularly ng US. No, wala po silang sinasayang na oras talaga. Talagang ibinubuhos nila yung panahon nila sa atin. Tayo lang po itong nagpapakipot at talaga pong ayaw pa rin tayo magpasama sa ating Rory mission dyan sa West Philippine Sea. Yun po ang nakakatakot, no, kapag po nag-back out ang US sa pagtulong sa atin, wala na talaga, tapos na ang boxing, real talk. Dahil sa mga bansa na ito, hindi masakop ng China yung buong South China Sea. Ama. So, napaka-importante yung alliance natin. Pag wala yung alliance, tapos na. Yes. Ang pinipresent ng China, laban ito between China and the US, hindi. Wala namang sinasakop ang US na mga isla o mga maritime zones sa South China Sea. Ang nag-i-encroach lang, ang nag-i-invade lang yung China. Hindi, wala namang ibang naval power eh. So, pero pinapalabas nila, away ito ng US at China at saka tayo kumakampi sa US. Hindi. Ang China ang nag-i-invade sa atin. Wala tayong magawa kundi lalaban dahil that's we are being threatened as a state. Tama talaga yung sinasabi niya na yun, no? Tayo talaga ang main rito. Kumbaga China and Philippines. Kasi tayo po yung merong teritoryo yung sinasakop at atin ng teritoryo na yon. Ganun po yun, no? Wala pong kiniklaim na teritoryo ang US diyan sa West Philippine Sea. Tama yun. Kumbaga ang US po ay sumusuporta lang po sa atin dahil tayo po ay kaalyadong bansa nila. Ganun po yun. Kasi po meron nga po tayong Mutual Defense Treaty. Kung wala tayong Mutual Defense Treaty, ay wala pong pakialam ang US sa atin. Real talk. No? Kaya sana po habang binubuhusan tayo ng tulong ng US, ay tanggapin na po natin. Our existence as that state is being threatened. Wala tayong gagawa.
dapat idepensahan natin yung Tama. ating mga isla at maritime zones. Ano pa pong pwedeng gawin ng pamahalaan, Justice? Kasi parang sa mata ng mga Chinese, ang Pilipinas may solid backup ng Amerika kasi napakainit po nila sa Amerika. Paano natin igigiit sa kanila na independent pa rin naman tayo at the end of the day? Meron lang tayong solid na alyansa sa ibang bansa pero Pilipinas pa rin tayo, sariling laban pa rin natin ito. Well, labanan natin sila sa arbitral tribunal. Kasi that's only between the Philippines and China. Wala na may ibang bansa, hindi naman sasama ang US doon. So doon natin labanan, makita nila na tayo lang nagluwalaman sa kanila. Kaya yung mga ibang bansa sa South China Sea, katulad ng Vietnam and Malaysia, they do not say it publicly, pero they're grateful na nakuha natin yung arbitral award. Pag meron tayong another arbitral award, they will also appreciate that, no? Kumbaga, no, yung sinasabi ko nga kanina, no, kung wala tayong arbitral award, kayang-kayang sakupin talaga ng China ang buong South China Sea. No, ang buong Southeast Asia, actually, diyan sa karagatan. Kaya malaking pasasalamat pa pala ng ibang bansa sa atin dahil nakuha natin ang arbitral award noong 2016. No, ganun pala 'yun. Kumbaga nakikinabang din sila, kumbaga naaantala ang pwedeng pagsakop talaga ng China sa South China Sea dahil po sa arbitral award natin. Ang laki pong pakinabang pala yan sa mga Southeast Asian country. No, real talk. Arbitral award, they will also appreciate that, no? Pero wala tayong magagawa. Dapat labanan natin sa arbitration talaga. Wala tayong ibang magagawa eh. Apo. Kung sakaling magpa-file po tayo ng panibagong arbitral case, ano po yung pinaka magiging salient points nito or grounds? Can you give us Justice yung dalawa, two issues. We will file for damages dahil sinira ng China yung ating mga Coast Guard vessels, no? Pinangga nila, niram nila, pinutasan nila. So we file for damages. Tama. Ang basis niyan, walang karapatan ng China na sakupin yung Skoda Shoal o yung Ayungin Shoal. So ulit-pinulit niya ng arbitral tribunal. Yung Ayungin Shoal, that's the EEZ of the Philippines at saka yung Skoda Shoal din. Tapos, secondly, yung sa extended continental shelf claim sa western coast ng Palawan, nag-file tayo, nag-oppose ang China. Sabi ng China, that is under the 10-dash line. Wala namang base yung 10-dash line. So, sabihin natin, we ask the tribunal to rule that walang interest, walang claim na valid ang China doon sa extended continental shelf claim natin. Kumbaga, sobrang lamang tayo sa legal, no? Legal na pamamaraan dahil tayo ang merong hawak na arbitral award na mismong inaward sa atin talaga. Pwede po talaga tayong mag-claim ng damage, no? Kasi po pwede pong ganun pong gawin natin talaga para po lahat po ng mga na-damage nating barko, lahat po ng na-damage po sa atin ng China ay ipabayad natin sa kanila. Well, ang mangyayari po niyan, alam naman po talaga natin, no, na malaki po ang utang ng Pilipinas sa China. Pwede pong pag tayo po nag-claim ng damage ay mabawasan ang ating utang sa China. No? Ganun po ang pwedeng gawing diskarte dyan. Kasi tayo po ang nasa legal eh. Mali po yung ginagawa sa atin ng China. Kumbaga, wala po na po silang palag doon kapag ginawa po natin yan. Kailangan na po natin talaga na magreklamo, no, sa arbitral dahil sa ginagawa ng China sa atin dyan sa West Philippines Sea. Sino pong specific na official o agency, Justice, ang dapat mag-initiate nito ng filing? At saan po? Ang mag-initiate yan yung Department of Foreign Affairs, katulad noon. July 12, 2016 Arbitral Award, nag-initiate noon yung Department of Foreign Affairs. Pero of course, dapat i-approve ng Presidente. At the end of the day, dapat yung Presidente ang mag-approve yan. Yes. Hindi gagalaw yan pag walang approval ng Presidente. Justice, nagkaroon po ng bilateral consultation mechanism ang China at ang Pilipinas. Nag-usap po yung ating mga kinatawan pero ang naging resulta yata, if I'm not mistaken, ay parang nag-maintain lang yung both parties ng sariling stand on the issue sa West Philippine Sea. Do you see po na mahalaga pa rin itong mga gantong klase ng pag-uusap kung parang hindi man po tayo umuusad doon sa issue ito? Well, yung lines of communication
kahit na paulit-ulit lang sinasabi, should be maintained. Pero hindi sufficient yan. Dapat mag-file na nga tayo ng arbitration case. Dahil pag hindi tayo nag-file, binubugbog yung ating mga Coast Guard sa, Tama. sa South China Sea, sa West Philippine Sea, no? So, pag nag-file tayo, tapos iraram pa rin, sisirain pa rin ng China yung ating mga Coast Guard, magagalit yung tribunal. Parang disrespecting the tribunal yan. Lalo sila matalo. Ganyan nangyari sa arbitration of 2013, no? Yung final natin 2013, ginawa ng China, tumayo sila ng mga artificial islands. Dinidisrespect nila yung tribunal. Nagalit ang tribunal. Sinabi ng tribunal, pag may kaso na, you should not aggravate the dispute. Kumbaga, ang laki po pala ng epekto ng ng tribunal, no, arbitral tribunal sa case po natin diyan sa West Philippine Sea. So, hangga't hindi tayo magpapile ng reklamo sa tribunal ay dire-diretso pa rin po yung pwedeng gawin ng China at hindi po sila masasanksyonan. Ganun po pala yun. Kaya kailangan na po tayong mag-file ng case, no, sa tribunal dahil kumbaga yun nga sinasabi yan, no, may kaso na. Tapos ginaganon pa rin tayo ng China, which is sila po ay lumalabag na po talaga sa batas doon. Kaya kailangan na po pala talaga nating maghain ng kaso sa tribunal. And sinabi ng tribunal, you aggravated the dispute. Opo. So, kung natalo talaga, talagang galit sa kanila yung tribunal. Ganyan mangyari yan. So, ang China takot. Dahil pag may yung arbitral award of 2016, yun ang rallying point ng US, Europe, Japan, Australia, South Korea against China sa South China Sea. Magkakaroon ng another arbitral award, lalo silang babaon. Yun, no, yung kasasabi ko lang po kanina, ang laki po pala ng silbi o talagang, yun po ang talagang malaking alas natin, yung arbitral award po natin na nakuha talaga, no. At kaya rin tayo talagang sinusuportahan pala ng malalaking bansa na yan, no, na nabanggit po dito ni Antonio Carpio, ay dahil po tayo po ang nasa tama at tayo po ang nasa legal dahil po sa arbitral award natin. No, kumbaga kung isipin niyo po pala, no, kung wala tayong napanalo ng arbitral award, ay makikita po talaga natin na hindi tayo basta-basta susuportahan ng malalakas na bansa na yan. Not unless talagang kaalyado natin sila tulad po ng US, no? Hindi po talaga tayo bibitawan yan actually. Pero magpasalamat na rin po pala tayo dahil tayo po ang na-awardan ng arbitral award na yan noong 2016 dahil hindi lang po pala tayo ang nakikinabang yan, kundi ang mga bansa rin sa Southeast Asia. Opo. And meron po bang pwedeng i-impose laban sa China justice kung sakali nga na mag-file tayo tapos tayo ang manalo, may economic sanctions ba? Political sanctions? Yeah. Hihingi tayo ng award of damages dahil sinira na yung barko natin yung Coast Guard vessel natin. Mag-award yan. Makolekta ba natin? May utang tayo sa China Bawasan natin yung utang natin sa China with the arbitral award amount. Diba? Kasasabi ko lang po, no, para po, grabe. So, yung research po natin, no, talaga pong tumatama tayo dito. Sinabi po Antonio Carpio na malaki po ang utang natin sa China at yun nga po, para mabawasan ang utang natin, magreklamo tayo ng damages sa arbitral para po, yun nga po, para yun po ang paraan para mabawas-bawasan naman po ang utang natin sa China. At para magkaroon naman po tayo ng justice sa ginagawa sa atin ng China dahil po nabubutasan na po tayo ng mga barko at napaka-onti po ng barko natin. Kung mauubos po yan, kakabangga po ng China, ay wala na po tayong ipangbabantay dyan sa ating EEZ. Opo. Pero ang tribunal mismo, justice, may pwede ba silang i-impose? Kasi parang yun yung contention Kung sige, maglalabas sila ng arbitral award, although magra-rally yung ibang mga bansa, pero ano yung pwede nating i-impose sa kanila? Tribunal, walang police power, no? Dahil pag nag-ratify ka ng UNCLOS, you bind yourself, you obligate yourself in good faith to comply with any award of an arbitral tribunal. Pag hindi mo comply, bad faith ka. China, bad faith ever since dahil hindi sila nag-comply. Nakalagay doon when they ratified it, they will abide by any decision of an arbitral tribunal. Hindi na kino-comply. Talagang bad faith sila.
Opo. And last na lang po sa akin, Justice, itong sitwasyon ngayon sa may Escoda Shoal, nakikita nyo ba na parang magiging kagaya sa may Ayungin na iga-ground na natin talaga yung Teresa Magbanwa gaya nung BRP Sierra Madre? Hindi yan. Yung Teresa Magbanwa, yun ang pinakabagong Coast Guard vessel natin at saka pinakamalaki ng Coast Guard vessel natin. Bago yan. 2-year-old din yan. Hindi na ground yan. Okay. Kasi ang ginaground nga lang yung mga sobrang lumang barko na. No? Hindi po pwede yung Teresa Magbanwa kasi po malaki pa po ang kapakinabangan ng Teresa Magbanwa. Ganun yun. Okay. In-station lang natin doon para bantayan yung Escoda Shoal dahil may plano ang China tayuan ng artificial island yung Escoda Shoal. Tama. Pero yun po talaga yun, no? Kaya po in-station dyan ang Teresa Magbanwa dahil nga po tinatayuan na o balak na nilang tayuan ang location na yon, no, ng artificial island. Kasi nga po ilang beses ko na pong sinasabi dito, no, na tinatambakan na po nila ng buhangan yung ilalim nun para po maging pundasyon sa artificial island ng China. Na-intercept lang po yan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya po napigilan po sila. Kaya po galit na galit po sila sa atin. Kasi po nasira po yung plano nila na magtayo ng artificial island dyan. makabubuti ba, Justice, na mag-plant na din tayo ng mga Philippine vessels sa iba pang area sa West Philippine Sea para maipakita rin natin sa China na talagang amin ito at hindi kayo pwede dito? Pwede. Dapat gawin natin. Ang problema lang, kulang ang ating mga Coast Guard vessels. Tama. Dalawa lang yung ating malaking Coast Guard vessels, Teresa Magbanwa at saka Melchora Aquino. BRP Melchora Aquino. Yun ang pinakabago natin, 97-footer yun eh. Pero ang plano ng China, sirain yung ating mga vessel. Konti rin yun, wala na tayong presence. Kaya pinapangga nila, binubutasan nila yan eh. It takes about 6 months to repair. So out of commission yan for 6 months. So ilan lang yan, bubutasan nila, wala na tayong vessel. Yun po yung pinakamalaki nating problema, no, na ginagawa talaga ng China. Ganun po ang strategy nila. Lahat po ng ating mga barko na ilalayag natin sa ating teritoryo ay bubutasin nila ng bubutasin. Kasi alam po ng China na onti lang po ang ating mga barko. Nabanggit na po natin yan, no? Kung mabubutas po lahat ng ating mga barko, yung mga pinagawa natin o in-order natin barko sa South Korea at sa Japan, ay ipang-re-replace lang po. Imbis na ipadagdag natin sa ating dami ng barko, ay ipang-re-replace lang ng mga butas na barko. Wala rin pong mangyayaring maganda. Kumbaga po, mauubos at mauubos po ang ating barko. Kaya sabi ko, dapat pag i-resupply natin yung Teresa Magbanwa, we will now accept the offer of US for escort. We cannot afford our Coast Guard vessels to be rammed again. Konti lang ang ating Coast Guard vessels. Pare-pares po tayong sentimiento, no? Nakita nyo naman sentimiento dito ni Antonio Carpio. Yun na lang po talaga ang ating last resort, no? Para hindi po mabutas ng mabutas ang ating mga barko. Ang magpasama na tayo sa US. No, yun na lang po ang tanging paraan, no? Magpasama na po tayo, umuo na po tayo sa US, nasamahan tayo sa ating RORI mission diyan sa West Philippine Sea para hindi po maubos ang ating barko sa kababangga ng China, no? Yun din po ang mungkahi dito ni Antonio Carpio, no? Try natin yung Teresa Magbanwa. We will now accept the offer of US for escort. We cannot afford our Coast Guard vessels to be rammed again. Konti lang ang ating Coast Guard vessels. Tanggapin na natin yung offer ng US to provide escort ships, no? Maubos na yung ating mga Coast Guard vessels. Opo. Justice, maraming salamat po sa pagising ng maaga at sa patuloy. Ayun lang po, no? Napakinggan natin ang matinding paliwanag po ni Antonio Carpio, former Senior Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines. Maraming salamat po, na huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Hit the notification bell para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Like this video. Maraming salamat. Until next time, God bless and peace out. Bye.